Very unreliable, pugad ng mga dilawan ang Twitter po. At pwede ka doon na gumawa ng multiple accounts, paulit-ulit. Pag-usapan natin itong controversy sa naging statement ni Cavite Governor Rimulya, kung saan sinabi niya that BBM, destiny ni BBM maging presidente ng ating bansa. Galit na galit yung galit na galit yung mga dilawan. Inulan ng batikos mula sa Leni supporter. Siyempre, normal. May may tweet kasi daw si Governor Rimulya, tweet survey. Pagkatapos, siyempre, ang tawag dito, hindi siguro familiar si Gov Rimulya nang magpa-survey gamit yung Twitter. Biglang nanalo si Lumi. Landslide. Gov. Tapos, and because of that, dinilit mga kababayan yung pa-survey. Lalong nairita yung mga pinklawan, siyempre. Gabriel Molia, di mo siguro alam na ang Twitter po ay pugad ng mga pinklawan. Nagpa-survey din yung, yung una nating ibinalita dito, mga last week siguro, 2 weeks ago, yung Manila Bulletin, nagpa-survey gamit yung Twitter po. Ay, ang Twitter po, pugad nila. It is not reliable, o tingnan mo. Comes now the controversy. Kinuyog ngayon ng mga netizens si Cavite Governor John Vic Rimulya dahil sa ginawa niyang informal at internal survey sa Twitter para sa mga kandidato ng pagkapangulo noong Enero 11, 2022 daw. Bagamat burado na umano ang naturang tweet, marami sa mga netizens ang nakapag-screen grab ng resulta ng naturang informal survey kung saan 4 na kandidato ang pinagpipilian. Informal survey, kanino ang boto ninyo? PS, sorry, 4 na pangalan lang ang allowed ng Twitter. Caption ni Rimulya sa kanyang pa-survey. Ang pinamilian ay sina Senador Ping Lacson, taga Cavite yata ito siya mismo, Senador Manny Pacquiao, dating Senador Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo. Batay daw mga kababayan sa resulta, nakakuha si Lacson ng 7%. What? 7% si Ping Lacson sa lugar niya mismo? Si Pacquiao 1%, si Marcos 11%, at si Robredo ay 81% as of 8:21 p.m. ng Enero 11, 2022. What? Pugad nga po. Kapansin-pansin na marami na ang nakapag-retweet ng resulta na batay sa survey. Ito ang nagwagi. ICBP Leni. Ngunit ayon sa mga netizens, bigla umanong nabura ang naturang tweet at inilabas ang internal survey na isinagawa noong December 1 to 5, 2021. Ibinahagi niya sa kanyang Facebook page Enero 12 at naging resulta ng naging resulta ng naturang survey. Anya, ang naging respondents ng kanyang internal survey ay mga rehistradong botante sa Cavite kung saan siya namamahala. Nag-quote pa siya ng ilang linya mula sa awitin ni George Canseco na ngayon at kailanman. Bawat bukas, bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas, ngayon at kailanman. Maraming nagtatanong sa akin tungkol sa darating na halalan 2022.
Mainit ang usapan, kanya-kanyang manok ang laban. Ayaw ko na sanang makihalo, ngunit dahil sa isang deleted survey ko sa Twitter na sadyang pinag-initan ngayon ng ilang kampo, narito naman ang internal survey na isinagawa sa 1,600 respondents sa buong Cavite nitong December 1 to 5. Dito mga kababayan, sinasabi, kaiba sa unang, kasama sa unang survey, 5 pangalan ang naisama. Idinagdag pa si Manila Mayor Isko Moreno. Batay sa resulta ng survey, si BBM ang nakakuha ng pinakamataas na boto, 62%. O ito yung reliable. Kasi kahit multiple surveys na ginagawa, laging ganito po. Sa Twitter po, ay sabi ko sa'yo, very unreliable, pugad ng mga dilawan ang Twitter po. At pwede ka doon gumawa ng multiple accounts, paulit-ulit. Very unreliable. You see? Si Lacson, 16%. Si BP Leni, 9%. Si Yorme, Isko, 6%. At si Pacquiao, 4%. Ito yung reliable mga kababayan. Isa pa, yung Cavite, other than Remulla supporting Bongbong Marcos, it's, the Lakas CMD president, former president yata, si Bong Revilla, di ba? Kaya nga nang pumunta doon si Bongbong Marcos with Inday sa isang kasal, rockstar siya doon. Pagkatapos, maniwala tayo na internal survey doon sa Twitter, mga taga Cavite, landslide 81% si Lome. Huwag kami. Di ba? Anya, kung magaganap daw ang ngalalan ng mga oras na yon, tiyak mananalo si BBM sa Cavite sa pamamagitan ng landslide victory. Galit na galit yung mga kasi hindi nila magamit sa propaganda yung mga piglawa. Happy ko sa inyo mga kababayan, mainit itong eleksyon natin. Dahil sa resulta ng survey, direktang idiniklara ni Remulla na ang mananalong Pangulo sa Lalan 2022 ay si BBM. At ito umano ay nakatadhana sa kanya. Talagang magwawala yung mga piklawa. May may declaration na si Governor Remulla, dagdagan pa ni Bong Revilla. Tapos surveys are a snapshot in time. If the election was held today, BBM will win in Cavite by a landslide. I believe he will win the presidency in 2022. It's his time. It's his destiny. Sabi na nga mga dilawan, the audacity, lakas ng loob mag-post ng internal poll results with 1,600 respondents, pero yung deleted poll sa Twitter, which garnered 20,000 plus votes, deadma, integrity naman dyan for breakfast. Dahil sa sinabi mo, Gob, sabi naman ng iba, siyempre, kabilaan siya. Dahil sa sinabi mo, Gob, mas lalong minahal na kita ngayon. Amigos, Gob, hanga po kami sa solidong serbisyo na binibigay ninyo sa Cavite, and we respect your decision when it comes to people you support and the people whom you are you campaigning for, sabi ng ilang mga netizens, mga kababayan. Ay, mga piglawan, ayaw kasi ninyong aminin.
Si Lomi mismo, may admission ngayon, as published by Manila Bulletin. Ah, sabi rito, ipakita ko sa inyo para siya mismo ang nagsabi, basahin ko sa inyo. Paano magalit kayo? Mismo yung kandidato ninyo, manok ninyo, tanggap na niya as Manila Bulletin. Ay, nawala. Manila Bulletin siya. Ayun lang. Nawala yung nawala yung napindot ko. Manila Bulletin, napakalinaw. Basahin ko. Aspiring Vice President Leni Robredo admitted that she cannot keep up with her opponent, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in terms of campaign resources and political might. Kita mo? But she remains confident on her bid back by volunteerism. Doon siya naniniwala, mga kababayan, sa volunteerism na yung mga tao will volunteer to campaign for her. Yan kung mayroon na mag-volunteer na maraming tao na makikita ninyo mismo sa mga caravans, parang barangay assembly lang po ang participants. May volunteer nga, pero parang volunteer lang sa barangay assembly. Kukunti. Ba't kayo nagagalit, mga pinklawan? Yung mismong manok ninyo po, ang statement is surrender. Yeah. This is a statement of surrender na hindi niya kaya. The might, in terms of campaign resources, in political might, ano pa to? Hindi ba ito statement of surrender? Ano ba kayo? Admittedly, sabi po rito, hindi natin kayang sabayan ang Marcos sa isang conventional campaign. Wala tayong sinabi sa resources nila. Ano pa? That is, legal requirements. Legal requirements. Hindi yata yun ang dapat na team ko. Legal requirement. Hindi man actually legal requirement, kundi magandang term. It is unnecessary pala. Yung tawag dito, makinarya, that is unnecessary requirement para manalo ka, di ba? By her own admission, wala siyang ganong kalakas na makinarya. Yeah. Wala tayong sinabi sa resources. Another thing is yung pera na gagastusin. You see? Kahit sa local election, national pa. Diba? Sa local, you need millions of pesos. City lang yan. Dito sa sa national campaign, presidential, kahit nga senador, yan nga yung walang kakayahan to wage a national campaign, nuisance ang tawag doon. Nuisance candidate. Wala tayong sinabi sa machinery nila. You see? Wala tayong sinabi sa political might nila. We cannot keep up with Marcos in conventional campaign. Sabi po ni Lomi. We are nothing compared to the resources. Surrender.
We are nothing compared with their machinery. We are nothing compared to their political might. Robredo said during a town hall meeting with engineers on Tuesday, January 11. Pero meron tayong wala sila. Ano daw? At yun ang sigasig ng volunteers. Ito, fake news ito. Mami, kita mo? Ang dami pong volunteers ni Bongbong Marcos. So, it is, false for you to claim that Marcos has no volunteers. Kaya nga napakalakas ng kanyang kampanya kasi ang daming mga volunteers, walang kwarta na binibigay. Sa inyo, alam nga naman yung mga tricycad, mga naghanap buhay yon. Alam niyo yung tricycad? Yung mga bisiklitang ginagamit sa pang tricycle, kaya tricycle yung tawag dito sa amin. Sasama sa mga political rallies ninyo na wala man lamang boundary. Magtsatsaga yun. Pagkain man lang kanya namin. Pero yung mga volunteers ni Bongbong Marcos po, hindi man kailangan ng karamihan ng ganon. Because, yung in-interview ko mismo rito bakit ikaw ako sumama ka? Nakitaan niya namin kung paano magmahal ang mga Marcoses at yung tatay mismo. At ngayon naniniwala kami na si Bongbong Marcos ay magagawa niya uli yung dating ginawa ng kanyang tatay. And that's the reason why we're spending our own resources. May dala kaming pagkain dito. Kami yung sa aming mga sasakyan. Kita ninyo? Nakamotorsiklo. Yung mga nakakotse, lahat sila gumastos ng sariling bulsa. What about yung mga Luminians? Meron tayong wala sila. False. Yung volunteerism daw. And that's the perseverance of our volunteers. Hindi totoo yun, mga kababayan. Mas maraming volunteers si Bongbong Marcos, as you can see, sa mga ngayon lang po hindi magawa kasi pandemonyum. Di ba? Robredo also admitted that she have already asked different groups to conduct ground and heart-to-heart campaigning as she cannot do the same in social media, saying it's hard to penetrate, so we need to do ground campaigning in our networks. Dito pa lang po. Tapos na. This is an admission of surrender and weakness of the political campaign. At isa pa, mga kababayan, yung Partido Liberal nila, iniwan niya, independent candidate po si Lomi. Si Kiko, liberal. Hindi man nagsasama yung dalawa, madalas. Yung pag-ikot-ikot ni Lomi sa Odette. Di ba? Doon sa Visayas. Siya man lang, nag-reporter po siya doon. Si Kiko, sino yung kasama? Si Xiaowi. Nagsariling ikot din po. Doon pa lang, mga kababayan, di na sila magkaisa. What about yung unity? Magkasama na. Pati yung headquarters, mga kababayan dito. Yung headquarters nga dito po, ni Lomi, wala man si Kicks.
Sabi ko, bakit wala dito yung... Ah, yung isang yung isang party list na nagpopo sa kanya for president, siya lang po ang pinopost, wala man si Kicks. Ang lalaki na mga streamers dito, party list, siya lang yung ini-endorse, wala si Kicks. Kung yun nga na nagsusupport sa kanya, mga kababayan, hindi niya makumbinsi na ikiri mo, pati si... Bagay, yung party list na yun, naghihintay din ng bakit niya, sumuport na kami sa iyo, pagkatapos, pati si makiride on. Kaya nagkakampanya mga kababayan, nakita ninyo, yung pag-iikot, kanya-kanya sila. Tapos, lagi niyang sinasabi na pagkaisa yung Pilipinas, kayo nga hindi magkaisa eh. Si Kicks, under Liberal Party, running for Vice President. Pagkatapos siya tumakbo, independent. How come? Ano yan, sabi ko sa inyo. Nasaan ba? Ako, sobrang hopeful ako. Sobrang hopeful ako na kahit dihado tayo ngayon, kakayanin ulit natin ito. Basta't focus lang yung lahat ng energies natin. The Vice President further said that the 5 months away from upcoming election is enough time for her to catch up. Normal man yun, siyempre. Alangan man sabihin mo. Hindi kakayanin. Kakayanin, siyempre. Pag hindi kasi, makikita natin yan sa mga susunod na araw. It will result to, disintegration of the support base. Lalo na yung funding support. Pag nakita nila na sa survey po, anyway, ang mga funders po, mga matatalino yan eh. Hindi yan, dinadaya man lang ninyo. Yung Twitteran niya, that's reliable. In multiple surveys, consistency Bongbong Marcos. Pagkatapos, sasabihin ninyo, 81%. Paano niya nangyari yun? Tapos hihingi kayo ng financial support or pundo para tulungan kayo. Pag tinulungan na niya namin kayo, gumastos kami ng milyon-milyon, paano namin mababawi yon? Ang layo ninyo sa survey, hindi ka man yung probability mo to win is, far away. Para lang anya na nagtapon lang kami ng kwarta. Buti niya kung di ba? Kaya pilit na pilit sila, mga kababayan, sa kanilang mga propaganda through the mainstream media. Akala nila tawag doon, makukumbinsi nila ng basta-basta yung mga political, yung mga donors, di ba? Political donors, political funders. Mga wise yan, mga contractors, negosyante, mga negosyo nga nila yan, politika. So, supportahan kung sino yung mananalo. So, anyway, mga kababayan, yan po yung update natin para sa inyo sa lado ng politika dito sa ating bansa. Idagdag ko na lang po sa inyo, nakikita natin ang situation sa ating bansa. Medyo pabigat ng pabigat po, paseryoso ng paseryoso, and if I may advise you, ganito na lang po, siguro po kayo ng pagkain ninyo sa bahay ninyo.
Ah, pero huwag kayong mag-panic buying kasi baka lalong lumala. Baka lalong lumala pag ganon. And yun naman talaga gusto nilang gawin. So, pasiguro lang, baka kasi pagdating ng oras, magkaroon ng konting problema. So, at least you have your stocks for siguro mga ilang linggo or months. Yung mga basic lang na pangangailangan para hindi kayo makipagsiksikan pagdating ng oras na. Di ba? At hindi kayo mabigla. Hindi kayo mabigla. Kasi yung mga ginagawa po nila, talagang bibiglain ka talaga. Pag kuan mo, hindi na pala pwede. Just like the cancellation of the flights ng PAL, ang daming na stranded nung Monday kasi it was not announced beforehand. And the cancellations of, travel, it is expected na mga kababayan kasi ang daming titing positive. Okay po? So, hindi ko na i-discuss yung pan kasi doon ko yun reserve ko yun sa isang channel natin. Dito kasi, iba yung ating mga discussions dito. Para hindi naman po magkapareho. Di ba? Kaya lang, di ko siyempre, mas marami yung nanonood dito. Hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo yung mga nalalaman natin na makatulong para sa paghanda po ninyo. Kita ninyo, January 13 pa lang, 2022, yung lahat nating mga wishes for a very, very happy and prosperous New Year, wala na. It's gone. Wala na po. It will not be happy, mga kababayan. Pero siyempre, still, we wish, we are hopeful. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ganun tayo mga Filipino. Pero the reality kasi, baliktad din. Dito nga po, yung mga malls po, mga malls dito, wala nang laman. Walang tao, walang pumapasok. Ayaw man makinig sa mga warnings natin. Tingin ko po magkakabangkrapan, lalo. Mas matindi ngayon kaysa sa mga nauna. In my warnings to businessmen, hindi man nila pinakikinggan. So, ano magagawa natin? They will collapse and it will be permanent collapse, shutdown ng kanilang wala nang bumibili. Wala nang bumibili po. Walang tao. Magkita mo mga balita, pati nga yung mga test nila, testing center, Antipolo nagsara kasi karamihan po nag-think positive. United Airlines, kanina pinalita natin, sa Amerika, 3,000 po yung nag-think positive. So hindi maka-operate, walang tao. Yung PAL, yung naunang balita natin, ganun din po dito. Cancellation effective from January 9 to 16, ang daming flights na cancel. So, ako, hindi na ako na nabibigla kasi. Alam na natin to. Kayo po, yun ay sinishare ko po sa inyo para hindi po kayo mabigla. Pagkain, kahit paano. Pagkain. Kung magtanim kayo sa sa mga vacant nila spaces po ninyo, mga backyard ninyo, may mga lupa kayo, magtanim kayo ng makakain. Tapos siguro mga manok, mag-alaga din kayo ng mga manok, native chicken, masarap pa yun. Itlog tapos karne. Kung na pwedeng
mga gulay, bidding mapakinabangan po natin. Di ko po kayo ina-alarm. You just observe. Lalong tumitindi yung paghihirap, mga kababayan, sa ating mundo. Hindi lang dito, it's global.